May ikinakasang protest caravan ang mga grupong Manibela at Piston bukas. Kontra po yan sa PUV Modernization Program. Para sa update, nakasalang sa Balitang Hali si Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, sir. Ay magandang umaga, June and Connie. Good morning sa inyo. Apo, ano ho ang paghahanda ng inyong tanggapan para sa ikinakasang protest caravan ng ilang transport group bukas? Kontra pa rin po ito sa PUV Modernization Program. Nakailang protesta na rin naman yung mga grupo. So, sanay na rin naman yung ating government on how to handle yung karapatan nila na magprotesta. So, yung DOTR, PNP, MMDA, and the other LGUs, we will just have to monitor yung kanilang magiging action tomorrow. So, tuloy lang naman ang mga pasada ng ating mga drivers sa kanilang mga rutas tomorrow. Ano pong phase or stage ng jeepney modernization na ba ang tinututukan ngayon ng DOTR, sir? Yeah, tapos na yung ating number 1, no, yung consolidation. After how many tries, no, talagang nag-end na. Mataas ang numero ng na-achieve natin sa consolidation. So next phase natin is yung mga route rationalization sa tulong ng LGUs, and then eventually yung talagang pagmamodernize na ng ating mga vehicles. So tuloy-tuloy lang po yung step ng program ng ating government, Connie. Apo. Sir, umaasa ang grupong Manibela na magkaroon daw sana ng pagdinig sa Kongreso para mairekomenda kay Pangulong Marcos na extend ang validity ng franchise ng PUV operators at drivers na hindi nakapag-consolidate. Ano po yung masasabi niyo rito? Alam mo, yung Pangulo natin made a decision noong December 12, nung nakuha niya ang lahat ng impormasyon, tamang impormasyon, ang status ng programa, made the decision na talagang final na yung December 31 consolidation, at ang utos sa amin, ituloy na natin yung programa which we are doing. So yung Yes, grupo sir. po na medyo pumunta na po sila sa Supreme Court. So respetuhin na lang po natin ang proseso, but the program continues po. Yun na nga rin po yung follow-up question. Labag ba talaga sa batas yung pag-revoke sa prangkisa ng mga hindi nakapag-consolidate? Amin na-raise po na 2 issues sa Congress po, and yung ating DOTR legal, meron na pong hinahandang sagot. It's a matter of legal question, ngunit confident po tayo sa DOTR na legal po yung ginagawa natin, and we will just have to respect yung mga sinasabi ng ating mga kaibigan po. Grupong Manibela at Piston na lang po ba talaga yung hindi nakakapag-consolidate? May plano ba kayong makipagpulong sa kanila? Alam mo, like sa Piston, last year siguro, mga naka-6, 7 na kaming meeting sa kanila. May mga 5 or 6 silang issues na re-raise. Majority po is na-address na namin. So I think sa dulo po ng usapin, we just have to agree to disagree. Talagang hindi po natin pwede pagbigyan yung hinihiling nila about consolidation. Kaya nga pumunta na sila sa korte. I think that's a proper venue sa kanilang concern. Ngunit sa usapin po, talagang marami na kami naging usapan, at hanggang doon na lang po, we now have to concentrate sa big majority ng mga transport sector na sumama sa programa, and we will have to pursue this dahil kailangan na po ito ng ating mga mananakay. Naghihintay na po sila ng ating programa. Opo. At ito ho, kanina nakausap din natin sa radyo si Kamo Di Floranda ng Piston, at nabanggit niya na hindi talaga sila tatalima kung manghuhuli kayo sa katapusan po ng buwan na ito dahil hindi sila nakapag-consolidate. Ang tanong ng syempre marami at may pangamba rin na sana wag naman magkagulo dahil hindi sila susunod. Ang paniniwala po nila ay kaiba doon po sa inyo pong isinusulong. Ano ho ang mga contingency measures para hindi naman ho tayo magkaroon ng problema pagdating po ng katapusan, at kung kayo nga ho talaga ay manghuhuli at sila ay aalma? Tama, Connie, no? Talagang dapat mahinahon ang ating approach. Ang gobyerno ay nagbigay ng 1 buwan para mabigyan ng due process. Sila po ay malalaman na nila na wala na silang karapatan bumiyahe by February 1. At tama po kayo, mahinahon dapat. That's on the part of the government and of all, para wala na po tayong friction or mga senaryo starting February 1. Rest assured po, we should respect the law, we should follow the law. Magtulungan pa po tayo dahil at the end of the day, this is beyond us. This is about the commuters. This is about the mga mananakay.
kailangan po nating ibigay ito. Nagdesisyon na po yung mga operators. Ang iba na ayaw sumali, respeto kami sa desisyon nila, but the program has to continue. At sa kanila po, may korte naman po silang pwedeng hintayin. Alright. Maraming po salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Salamat sa inyong dalawa. Good morning. Good morning, sir. At yan po si Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.